Ang kwento ng liwanag sa perlas ng Antilles. Ang milyon-milyong mamamayan ng Cuba na nagtiis sa 64 na taong pagharang sa ekonomiya ng Amerika ay nagpupumiglas sa kawalan ng pag-asa, nalulunod sa basurang umaapaw at nananangis sa 4 na oras lamang ng kuryente araw-araw na tila langis na tumitilamsik. Sa kalagitnaan ng paghihirap na ito, dumating ang balita mula sa Venezuela. Mahigit 32 Cubano na ipinadala bilang guwardiya ng seguridad ang namatay sa isang insidente doon. Binalot ang buong isla ng matinding katahimikan. Walang kaalyado, walang matalik na kaibigan ang nag-abot ng tulong. Subalit sa sandaling iyon, may isang bansang tahimik na nag-abot ng kamay. Ito ay ang Pilipinas. Walang magarbo na deklarasyon o kasunduan ng Estado, ang Pilipinas ay tahimik na nagbukas ng mga pinto nito at tinanggap ang mga mag-aaral. Ang mga Filcubano-Kubanong may lahing Pilipino ay nagsabi, mayroon kaming bayang matatakbuhan at mauuwian. Ang pagtitiwala na iyon ay naging pag-asa, at ang pag-asa ay naging pagpili. Isang daan na binuo hindi sa lakas, kundi sa tiwala at dangal. Isang bagay na mas mahalaga kaysa anumang bagay. Ano ang inyong palagay? Ano ang inyong naramdaman sa balitang ito? Tingnan natin ngayon ang reaksyon ng mga taong nakakita sa balitang ito. Tingnan ninyo kung tumutugma ba ito sa inyong sariling paniniwala. Nagsimula ang isang hindi inaasahang malaking pagbabago. Ako ay isang opisyal ng Komite Ciudadano Komite ng Mamamayan sa Havana na responsable sa pagdodokumento. Ang dahilan kung bakit ko ibinabahagi ang kwentong ito sa inyo, mga Pilipino, ay simple. Gusto kong ibahagi sa inyo kung gaano namin kinakailangan ang halaga ng inyong bansa na hindi ninyo lubos na nalalaman. Marso noong taong iyon, nang tuluyang naputol ang supply ng langis mula sa Venezuela. Ang ingay ng mga generator na umalingaw-ngaw sa Rosalina sa lumang bayan ay biglang tumahimik. 4 na oras na lang ang kuryente bawat araw. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Iyon na ang lahat. Sa simula, nakayanan namin. Ngunit lumala ang sitwasyon nang maparalisa ang sistema ng pagkolekta ng basura. Sa ilalim ng nagbabagang init ng tag-araw sa Caribbean, nagtumpukan ang mga bundok ng basura sa bawat sulok ng bayan, palapit na ang tag-init. Dumami ng husto ang lamok at nagsimulang bumagsak ang mga bata dahil sa mataas na lagnat. Ang silid ng pagpupulong ng Komite ng Mamamayan ay laging nababalutan ng mabigat na hangin. Ang pinag-uusapan namin ay hindi tungkol sa politika. Kuryente, tubig, tinapay, iyon lang. Ang tanging layunin namin ay makaligtas kahit paano sa bawat araw. Ngunit, iba ang araw na iyon. Pagkabukas ng pinto ng silid, napansin ko agad na hindi normal ang ekspresyon ng presidente, tagapangulo. May hawak siyang telegrama. Mga kasama, nanginginig ang boses ng presidente. May dumating na balita mula sa Venezuela. Napahinga ang lahat. Venezuela, ang huling lifeline namin. Ang balita, 32 kababayan namin ang nasawi. Natahimik ang buong silid. Mga kabataang Kubano na ipinadala bilang guwardiya ng gobyerno ng Venezuela, mga anak sila ng aming isla. Mga binata na halos 25 o 20 taong gulang, ipinadala bilang kapalit ng langis at supply. Anong nangyari? Nanginginig ang boses ng isang miyembro. Sa engkuwentro sa Special Forces ng Amerika, sa operasyon nilang arestuhin si Pangulong Maduro, hindi na nakatuloy ang presidente. Ibinaba niya ang telegrama sa lamesa. Habang dinodokumento ko ang sandaling iyon, naramdaman kong nanginginig ang aking kamay na may hawak na panulat. 32 pamilya, 32 bakanteng upuan. Parang inilibing ang buong isla. Ito ba ang pagkakaisa? Inihampas ng isang batang miyembro ang kamao sa lamesa. Ginawa kaming panangga. Ito ba ang kaalyado? Walang sumagot. Alam naming lahat, hindi kami kaalyado kundi sunod-sunuran. Hindi kami pantay na kasama, kundi panustos, supplies, na madaling palitan. Nagpahayag ng pagkadismaya ang gobyerno ng Venezuela, mapait nang umiti ang presidente. Pagkadismaya, iyon lang. Iyon ang presyo ng 32 buhay? 2 salita lang? Nabalot ang silid ng mabigat na katahimikan. Ang katahimikang ito ay galit, kawalan ng pag-asa, at kawalang kaya. Mga kasama, maging tapat tayo, nilibot kami ng tingin ng presidente. Ano ang natitira sa ating pagpipilian?
Naghihintay ang Amerika na lumuhod tayo. Ginamit tayo ng Venezuela na parang panustos. Abot-abot na sa sarili nilang problema ang China at Russia. Ang Europa ay nag-aalangan dahil sa Amerika. Walang sumagot. Nagtiis kami sa loob ng 64 taon, ngunit ito na talaga ang dulo. Sa sandaling iyon, sandali lang, isang boses ang narinig mula sa likuran ng silid. Si Maria de la Cruz. Kinatawan siya ng komunidad ng mga Filcubano. Mayroon pang isang pagpipilian, sabi niya. Napunta ang lahat ng tingin sa kanya. Sumimangot ang presidente. Maria, hindi ito oras para magbiro. Hindi ito biro. Dahan-dahan siyang tumayo. May hawak siyang tumpok ng lumang dokumento, ang Pilipinas. Nagkagulo ang silid. May nagtawa, may umiling. Pati ako sa isip ko ay natawa. Ang Pilipinas? Anong magagawa ng munting bansang iyon? Maria, seryoso. Anong magagawa sa atin ng Pilipinas? Ginawa na nila. Buo ang loob ni Maria de la Cruz. Pagkatapos ng insidente sa Venezuela, tahimik na nakipag-ugnayan sa amin. Mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas, nagtanong sila tungkol sa pagtulong sa mga pamilya ng mga biktima. Natahimik ang silid. Walang magarbo na deklarasyon o anunsyo sa media. Tahimik lang silang nagtanong, kailangan ba ninyo ng tulong? Ano ang kailangan ninyo? Kaya, anong sinagot mo? Lumapit ang presidente. Hindi pa ako sumasagot. Kailangan ko ang pag-aproba ng komite. Inilatag ni Maria de la Cruz ang mga dokumento. Ngunit, hindi ito ang unang pagkakataon. Sa loob ng 30 taon, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa aming komunidad. Scholarship, teknolohiya, tulong medikal. Hindi man magarbo, tinupad nila ang kanilang pangako. Anong kinalaman niyan sa atin? Mayroon. Nilibot niya kami ng tingin. Hindi idinidikta ng Pilipinas ang kanilang kapangyarihan. Tahimik silang nangangako at tahimik silang tumutupad. Umungol ang isang batang miyembro, kaya hihingi tayo ng tulong sa Pilipinas? Sa munting bansa. Munti? Ipinakita ni Maria de la Cruz ang mga dokumento sa lamesa. Ito ay isa sa top 10 na bansang may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya. BPO, semiconductor. Inhenyerya ginagamit ng buong mundo ang produkto ng mga Pilipino. At ang pinakamahalaga, tiningnan niya kami ng diretsyo. Ang Pilipinas ay isang bansang, tulad natin, bumangon mula sa pagkawasak. Napahinga ang silid. Digma ang pandaigdig, pananakop, paghihirap. Naging isa sa pinakamahirap na bansa ang Pilipinas. Mas mahirap pa kaysa sa Cuba noong panahong iyon. Naglabas si Maria de la Cruz ng lumang larawan, ang Pilipinas, matapos ang digmaan. Ngunit, bumangon sila sa loob lamang ng ilang dekada. Paano? Dahil tinupad nila ang kanilang pangako. Habang nagdodokumento ako, tiningnan ko ang larawan. Gumuho na mga gusali, mga batang nakatapak. Walang pinagkaiba sa amin. Kaya, maghihintay din kami ng 15 taon? Hindi, umiling si Maria de la Cruz. Bumangon na ang Pilipinas. At ngayon, may kakayahan na silang mag-abot ng tulong. Kailangan namin ng kuryente, tubig, pagkain, medisina. Nasa Pilipinas ang lahat ng iyan. At mayroon silang kagustuhang magbigay. Bakit sila magbibigay? Libre ba? Hindi libre, mariin niyang sinabi. Mayroon din tayong maibibigay. Ang estratehikong lokasyon natin sa Caribbean, ang 10 milyong lakas paggawa natin. At, sandali siyang huminto, ang dangal, honor natin. Dangal? Tanong ng isang tao. Opo. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang dangal. Kapag nakipag-alyansa sila, hindi sila madaling bumitaw. Hindi nila tayo itatapon tulad ng Venezuela. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita ang presidente. May batayan ba? Naglabas si Maria de la Cruz ng isa pang dokumento. Noong nakaraang buwan, naglabas ang gobyerno ng Pilipinas ng patakaran na palawakin ang kooperasyon sa Latin America. Binanggit din ang posibilidad ng normalisasyon ng ugnayan sa Cuba. At sa pamamagitan ng aming komunidad, may impormal na pagtatanong. Handa silang magbukas ng pinto. Maaasahan ba yan? Ang lolo ko ay nagtungo sa islang ito noong panahon ng kaguluhan. Bago ang digmaan, nanginginig ang boses ni Maria de la Cruz. Nang maging abo ang Pilipinas, hindi na siya nakabalik. Nabuhay siya habang inaalala ang kanyang bayan. Nagtiis siya dahil sa paniniwalang may bayan siyang mauuwian. Nilibot niya kami ng tingin. Ngayon, inaabot ng bayang iyon ang kamay nito sa atin. Walang magarbo na pangako. Tahimik, ngunit buong puso. Nagbago ang hangin sa silid.
May umubo. May nagpunas ng mata. Kailangan ng kumpirmasyon, sabi ng presidente. Kailangan nating pumunta, tingnan, at marinig ng direkta. Hindi tayo maaaring magdesisyon sa pamamagitan lang ng salita. Sang-ayon ako, tumango si Maria de la Cruz. Mag-oorganisa kami ng delegasyon mula sa aming komunidad. Kumpirmahin namin ng direkta. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang minutes, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang bayan ay nakalubog sa dilim, walang kuryente. Pero parang may nakikita akong mahinang liwanag mula sa malayo, ang pagpipili ang Pilipinas, ang daan na binuo hindi sa lakas, kundi sa dangal. Maililigtas ba talaga kami nito? Hindi ko alam. Ngunit may isang bagay na tiyak, hindi na kami magiging panustos. May karapatan na kaming pumili at nabigyan kami ng pagkakataon na kumpirmahin ang pagpiling iyon. Ang huling salita ni Maria de la Cruz ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Mayroon kaming bayang matatakbuhan. Totoo ba? Malapit na naming malaman. Inabot kami ng 2 araw para makabuo ng delegasyon. 5 mula sa komite ng mamamayan, 3 mula sa union ng manggagawa, at 2 mula sa komunidad ng Phil Cubano, 10 tao lahat. Kasama ako, bilang taga-dokumento. Kinagabihan bago ang pag-alis, tinawag ako ni Maria de la Cruz nang hiwalay. Nasa gitna ng Havana ang bahay niya. Pagsampa sa hagdan, nasinghot ko ang amoy ng toyo. Adobo? Pasok, sabi niya. Pagbukas ng pinto, nakita ko ang isang maliit na sala. Sa dingding, may nakasabit na larawan ng watawat ng Pilipinas, araw at 3 bituin. Puno ng librong Tagalog ang isang lumang istante. Gusto mo ng tsaa? Hindi na po, salamat. Umiling ako. May gusto sana akong itanong. Bakit ako ang tinawag ninyo? May gusto akong ipakita sa iyo bago tayo pumunta sa Pilipinas. Kinuha niya ang isang lumang kahon na may makapal na alikabok. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip at naglabas ng lumang litrato. Lolo ko, sabi niya. Isang binata sa itim at puti na larawan, nakatayo sa isang pantalan. May hawak siyang isang lumang maleta, nakatingin sa malayo. Dumating siya rito noong dekada 30. Nagtrabaho sa mga taniman ng sugar cane. Napakahirap siguro. Hindi maintindihan ang salita, hindi makauwi. Kinuha niya ang isa pang larawan, isang family photo. Ang lola niya ay Cubana. Nagkakilala sila, nagpakasal dito. Ipinanganak ang ama niya at pagkatapos, siya. Naging Cubano kami. Kaya, bakit ninyo pa rin inaalala ang Pilipinas? Inaalala niya ang Pilipinas habang buhay. Nanginginig ang boses niya. Nagsasalita siya ng Tagalog hanggang bago siya mamatay. Manila, Ilog Pasig, Quiapo. Mga lugar na hindi niya napuntahan kailanman, pero naaalala niya habang buhay. Kinuha ni Maria de la Cruz ang garapon na may atsara, Filipino pickle. Ito, tinuro niya ang paggawa. Gamit ang mga sangkap na makukuha sa Cuba. Medyo iba ang lasa, pero ito ang aming identidad. Tiningnan ko ang garapon. Ang mga gulay ay nakikita sa salamin. Kaya, naniniwala kayo sa Pilipinas? Hindi. Umiling siya. Ang tiwala ay nabubuo mula sa karanasan. Natuto ako sa loob ng 30 taon habang nakikipag-ugnayan sa Pilipinas, kung paano sila magtrabaho, kung paano sila tumupad sa pangako. Naglabas si Maria de la Cruz ng isa pang tumpok ng dokumento. Mula 1995, sinuportahan ng gobyerno ng Pilipinas ang scholarship para sa aming komunidad. Hindi ito magarbo, 5 tao lang taon-taon, iyon lang. Ngunit sa loob ng 30 taon, hindi ito naputol kahit minsan. Hindi ba ganoon lang kaimportante iyon? Importante, mariin niyang sinabi. Alam mo ba kung gaano kadalas nagbago ang sitwasyon sa internasyonal na pumapalibot sa Cuba? Presyon ng Amerika, pagbagsak ng Soviet Union, pagangat at pagbagsak ng Venezuela. Sa lahat ng pagbabagong iyon, patuloy na tinupad ng Pilipinas ang kanilang pangako. Tahimik kong binuklat ang mga dokumento. Puno ng pangalan, petsa, halaga, 30 taon na record. Noong 2010, nagsimula ang programa sa pagsasanay sa teknolohiyang medikal. 15 doktor mula sa aming komunidad ang nagpunta sa Pilipinas para mag-aral. Paghawak ng modernong kagamitan, first aid, technique sa operasyon. Pagbalik, nagtatrabaho sila sa mga lokal na ospital. Ngunit, bakit ngayon nyo lang sinasabi? Sino ang maniniwala? Mapait siyang ngumiti. Ang munting bansa, ang Pilipinas, ang tutulong sa atin. Pagtatawanan lang tayo ng lahat, kaya tahimik lang kami. Hindi naman ito ipinagyayabang.
Naglabas siya ng larawan ng paaralan sa Tagalog. Mga bata, nakaupo sa harap ng pisara, nagsusulat ng baybayin lumang alpabeto ng Pilipinas. Isang beses sa isang linggo, may paaralan kami ng Tagalog sa aming komunidad. Nagpadala ng materyales ang gobyerno ng Pilipinas para hindi mawala ang aming identidad. Sinuportahan din ang aming guro. Bakit sila gumagawa ng ganoon? Anong mapapala ng Pilipinas sa amin? Wala. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Iyon ang mahalaga. Tumutupad sa pangako kahit walang agarang kapalit. Pangmatagalan ang kanilang pagtingin. Nagtatayo sila ng tiwala. Nabigla ako sa salitang iyon. Hindi ganyan ang international relations na alam namin. Palitan ng bagay, batas ng kapangyarihan, agarang benepisyo. Iyon lang ang lahat. Mabibigla ka bukas, sabi niya habang nagtitimpla ng tsaa. Iba ang bilis. Ang trabahong aabutin sa atin ng 3 araw, tinatapos nila sa loob ng 1 araw. Pero hindi lang iyon. Ano pa? Ang diskarte, attitude. Inabot sa akin ni Maria de la Cruz ang tasa. Ang mga Pilipino ay seryoso sa trabaho. Hindi sila nandaraya. Ginagawa nila ang pinakamahusay. Maliit man o malaki ang trabaho. Iyan ang kanilang kultura. Nag-usap kami ng matagal noong gabing iyon. Ang kasaysayan, kultura at tao ng Pilipinas. Iba ang kwentong ibinahagi niya sa aking imahinasyon. Kinabukasan, nagtipon kami sa paliparan ng Havana. Lahat ng 10 miyembro ng delegasyon ay kinakabahan. Sige, mga kasama, tinawag kami ng presidente. Ang pagbisita na ito ay hindi lang inspeksyon. Nakataya rito ang kinabukasan ng 10 milyong mamamayan. Iminulat ang mata, ibukas ang tainga, at itala ng tama. Tumango ang lahat. Umalis ang eroplano. Sa labas ng bintana, lumayo ang Havana. Ang mga kalye na walang kuryente, ang basura na nakatumpok, ang mga gumuho na gusali. Ito ang katotohanang iniwan namin. Ito ba ang una ninyong punta sa Pilipinas? Tanong ng katabi ko. Ang kinatawan ng Union ng Manggagawa. Opo, ako rin. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Munting bansa lang iyon. Hindi ako sumagot. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang salita ni Maria de la Cruz. Munting bansa, lumipad ang eroplano sa loob ng 20 oras. Isang stopover sa gitnang silangan at lumipad ulit. Nagsimula ang pagod. Lahat ay natutulog, pero hindi ako makatulog. Mula sa bintana, sumikat ang araw. Mula sa pagitan ng mga ulap, nagsimulang makita ang lupa. Mga pasahero, malapit na tayong dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Tagalog, Ingles, Espanyol. Tumingin ako sa labas ng bintana at napahinga ako. Walang hangganang hanay ng mga skyscraper, kumikinang na salamin, maayos na kalsada, isang lunsod na puno ng liwanag, iba sa anumang lunsod sa Cuba. Iyan ba ang Pilipinas? Bulong ng katabi ko. Nakatingin din siya sa labas ng bintana. Lumapag ang eroplano. Pagpasok sa gusali ng paliparan, nabigla ulit ako. Malinis. Napakalinis. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin, sariwa ang hangin. Maayos ang pagkilos ng mga tao. At lahat ay gumagana ng sistematiko. Dito po, sinalubong kami ng isang Phil Cubano na nagsasalita ng matatas na Tagalog. Kami na ang bahala sa bagahe. Daan muna kayo sa immigration. May sasakyan na naghihintay sa labas. Lahat ay mabilis. Immigration, pagkuha ng bagahe, paglipat. Ang trabahong inaabot ng 1 araw sa Cuba, natapos sa loob ng 1 oras. Paglabas sa paliparan, may naghihintay na bus. Isang malaking bus, malinis, may aircon. Tungo tayo sa hotel, magpahinga kayo ng maayos. Umalis ang bus. Sa labas ng bintana, bumungad ang expressway. Tingnan niyo iyon, may nagturo sa labas ng bintana. 6-lane na kalsada, maayos na tumatakbo ang mga sasakyan, malinis na daan. Perpekto na signage, sistematikong signal light. Kahit napakaraming sasakyan, walang traffic jam. Dahil perpekto ang signal, paliwanag ng guide. Ang Pilipinas ay may napakaunlad na transport system. Kontrolado ng computer ang bawat signal. Tiningnan ko ang tanawin na dumadaan sa bintana. Malinis na gusali, maayos na bayan, lunsod na puno ng liwanag, 24 oras na may kuryente. Nakasabay ba talaga natin sa panahon ang lugar na ito? Bulong ng presidente. Dumating kami sa hotel. Pagpasok sa lobby, naramdaman ko ang malamig na hangin sa balat ko, aircon. Hindi ko maiisip sa Cuba. Magpahinga na kayo sa inyong kwarto. Magkikita tayo sa lobby bukas ng 8:00 ng umaga.
Naghiwa-hiwalay ang lahat sa salita ng presidente. Pumasok ako sa kwarto at binuksan ang bintana. Sa harap ko, bumungad ang tanawin ng gabi sa Maynila. Milyon-milyong liwanag ang nagpapaliwanag sa dilim. Sa Cuba, dilim lang ang mayroon sa gabi dahil walang kuryente. Pero iba rito, ang gabi ay kasing liwanag ng araw. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, hindi munting bansa ang Pilipinas, isang bansang handa at napakarami naming dapat matutunan. Tama si Maria de la Cruz, tumutupad sa pangako ang Pilipinas. Totoo ba? Magsisimula kaming kumpirmahin ng direkta bukas. Alas 7 ng umaga, kinabukasan, bumaba ako sa lobby ng hotel, 1 oras bago ang schedule. Hindi ako makatulog. Mula sa bintana ng lobby, nakita ko ang tanawin ng umaga sa Maynila. Mga taong papasok sa trabaho, maayos na gumagalaw na mga sasakyan, malinis na kalye, lahat ay tumpak. Gising na kayo? Narinig ko ang boses mula sa likuran, si Maria de la Cruz. Hindi po ako makatulog. Ako rin noong unang dating ko rito, tumabi siya sa akin. Saan tayo pupunta ngayon? Una, pupunta tayo sa Subic Bay Freeport Zone. Ipakikita nila sa atin ang sistema ng port ng Pilipinas. Dahil ang pinakakailangan natin ay logistics system. Pagtatapon ng basura, transportasyon ng supply ng kuryente. Lahat ay nagsisimula sa port. Alas 8, nagtipon ang lahat. Umalis ang bus. 4 na oras daw ang biyahe mula Maynila hanggang Subic. Sa 4 na oras, matatawid mo na ang Cuba, bulong ng isang tao. Tumakbo kami sa expressway. Sa labas ng bintana, dumadaan ang tanawin ng bundok at rice field. Lumabas ang tunnel, lumabas ang tulay, at lumabas ulit ang isa pang lunsod. Tingnan nyo ang tunnel na iyon. Itinuro ng presidente ang labas ng bintana. Tunnel na tumatagos sa bundok. Perpekto ang lighting, gumagana ang ventilation system. Gaano katagal kaya inabot para hukayin ang bundok na iyan? 2 o 3 taon siguro. Hindi, sabi ng guide. Natapos ang tunnel na iyan sa loob ng 1.5 taon. Ang bilis ng konstruksyon ng Pilipinas ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Natahimik ang loob ng bus. Lahat ay nakatingin sa labas ng bintana. Dumating kami sa Subic, nakita ang dagat, ngunit iba ito sa dagat sa Cuba. Walang hangganang hanay ng mga container, dambuhalang crane, maayos na nakadaong na mga barko. Ano yan? Ang Subic Bay Container Terminal. Isa sa pinakamalaking container port sa mundo. Nakanganga ang lahat sa paliwanag ng guide. Pumasok kami sa Port Management Office. Bumungad ang isang malawak na monitor room. Puno ng screen ang dingding na nagpapakita ng buong port ng real time. Maligayang pagdating, sinalubong kami ng isang opisyal mula sa Subic Bay Metropolitan Authority. Isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 40s. Ako si G. Ray Santos, Port Operations Manager. Ipakikita ko sa inyo ang sistema ng Subic Port ngayon. Itinuro niya ang screen. Sa sandaling ito, may 350 barko na nakahanda sa Subic Port. Sa karaniwan, 50,000 container ang napoproseso bawat araw. 50,000 container? Tanong ng presidente. Opo, 50,000 container. Sa isang araw, nag-type si G. Santos sa keyboard. Nagbago ang screen. Ang sistemang ito ay pinapagana ng artificial intelligence. Pagpasok ng barko, automatikong kinakalkula ang pinakamahusay na berth, tinutukoy ang pagkakasunod-sunod ng unloading at nagtatalaga ng route para sa transportasyon. Hindi tao ang gumagawa, nangangasiwa ang tao. Pero ang sistema ang gumagawa ng aktwal na trabaho. Gumagalaw ang dambuhalang crane sa screen. Kinarga ang container at ibinaba sa tamang posisyon. Walang error. Ang average na oras para iproseso ang isang container ay 40 segundo. 40 segundo? Opo. Ang target namin ay bawasan ito hanggang 30 segundo. Nahilo ako sa salitang iyon. Sa Cuba, halos isang buong araw ang inaabot para iproseso ang isang container. Gusto ba ninyong tingnan ng direkta? Inanyayahan kami ni G. Santos palabas. Paglabas sa port, humihip ang hangin. Ang hangin na may amoy alat parang sa Cuba. Ngunit iba rito, may kaayusan. Ang crane na nakikita nyo roon ay isa sa pinakamalaki sa mundo. Itinuro ni G. Santos ang isang dambuhalang crane na nakatayo. Mukhang lampas 100 metro ang taas. Gaano kabigat? 600 ton. Maaari itong magkarga ng 4 na container sa isang pagkakataon. Tahimik kaming tumingala sa crane. Dambuhala, nakakabigla.
Ang port na ito ay tumatakbo 24 oras. Ang gabi ay kasing liwanag ng araw, hindi kailanman naputol ang kuryente. Nang marinig ko ang salitang iyon, nasikipa ng dibdib ko. Sa Cuba, 4 na oras lang ang kuryente sa isang araw. Magkano ang gastos? Tanong ng presidente. Para mapanatili ito? Malaki, tapat na sagot ni G. Santos. Ngunit may halaga ang pamumuhunan. Kung tataas ang efficiency, mababawi ang gastos. Iyan ang pananaw ng Pilipinas. Pananaw ng Pilipinas. Bulong ng presidente. Oras na ng tanghalian. Nagpunta kami sa kantin sa loob ng port. Isang malinis na kantin. Ang mga pagkain ay nakahanay sa isang counter. Kumuha lang kayo ng gusto ninyo. Kung kulang, kumuha ulit. Maingat kaming kumuha ng pagkain sa plato. Kanin, sabaw, ulam, isang kasaganaan na hindi maiisip sa Cuba. Pagkain ba ito ng mga manggagawa? Tanong ng kinatawan ng Union ng Manggagawa. Opo, ang kinakain ng mga manggagawa sa port araw-araw. Araw-araw? Opo. Libre. Ibinibigay ng kumpanya. Nanginginig ang kamay ng kinatawan ng Union. Yumuko siya habang may hawak na kutsara. Pagkatapos ng pagkain, nagpunta kami sa ospital, Philippine General Hospital PGH. Ito ay isang tertiary hospital na may mataas na antas sa Pilipinas. Paliwanag ng doktor na guide. Una, ipapakita ko sa inyo ang emergency room, ER. Pagpasok sa ER, tumambad sa amin ang sistematikong sistema, triage ng pasyente, pagtatalaga ng treatment room, pag-aayos ng medical staff. Lahat ay mabilis at tumpak. Pagdating ng pasyente sa emergency, nagsisimula ang initial treatment sa loob ng average na 5 minuto. 5 minuto? Nagulat ang doktor mula sa aming komunidad. Opo. Ang target namin ay 3 minuto. Walang masabi ang doktor. Sa Cuba, madalas na pinaghihintay ang pasyente dahil walang kagamitan. Ito ay CT scan, latest model. Magkano ang presyo ng isa? Halos 3 milyong yen. Humigit kumulang 120 milyong piso. 300 milyong yen? Opo. May 5 unit nito ang ospital na ito. Nagtinginan kami. Ilang CT scan kaya ang gumagana ng normal sa Cuba? Dumaan kami sa Intensive Care Unit ICU at nagtungo sa General Ward. Malinis na corridor, tahimik na silid ng pasyente, modern medical equipment. Ilang nurse ang nakatalaga sa bawat pasyente? Sa ICU, 1-on-1. Sa General Ward, halos 5 pasyente sa bawat nurse. Sa Cuba, isang nurse ang nag-aalaga sa 12 ng tao. Wala pang tamang kagamitan. Paglabas sa ospital, papalubog na ang araw. Napakabilis lumipas ng isang araw. Bukas, bibisitahin natin ang paaralan at Research Institute, sabi ng guide. Tahimik ang loob ng bus pauwi sa hotel. Lahat ay nakatingin sa labas ng bintana. May malalim na iniisip. Kinuha ko ang notebook at sinimulan kong isummarize ang nakita ko ngayon. Speed ng port, sistema ng ospital, attitude ng mga tao. Lahat ay iba sa Cuba. Ano ang palagay mo? Tanong ng presidente sa mahinang boses. Sa totoo lang, overwhelmed po ako, tapat kong sagot. Ako rin, tumingin siya sa labas ng bintana. Sa simula, tiningnan ko lang sila ng maliit. Akala ko munting bansa. Pero, nagkamali ako. Ano ang pagkakamali? Ang batayan ng malaki at munting bansa. Tumingin sa akin ang presidente. Hindi laki, kundi kahandaan. Hindi munting bansa ang Pilipinas. Isa itong handang bansa. Tumango ako sa salitang iyon. Pagbalik sa kwarto ng hotel, naligo ako. Mainit na tubig ang umaagos, malakas ang pressure, pare-pareho ang temperatura. Sa Cuba, minsan may tubig, minsan wala. Humiga ako sa kama at tumingin sa ceiling. Tahimik na gumagana ang aircon. Naalala ko ang salita ni Maria de la Cruz. Hindi ito malaking bansa, kundi bansang handa. Tama. Bumangon ang Pilipinas mula sa pagkawasak ng digmaan. Mas mahirap kaysa sa Cuba, pero ganito na sila sa loob lamang ng ilang dekada. Paano naging posible? Nakita ko ang bahagi ng sagot ngayon. Speed, efficiency, sistema, at higit sa lahat, walang pagsuko. Ginawa ng mga Pilipino ang imposible. Hinukay ang bundok, tinabunan ang dagat, pinagliwanag ang gabi. Tutulungan ba nila kami? Hindi pa ako sigurado. Ngunit, isang bagay ang malinaw. Napakarami naming dapat matutunan. At handa ang Pilipinas na magturo. Ano pa kaya ang makikita namin bukas? Natulog ako ng may halo-halong pag-asa at pag-aalala at napanaginipan ko ang panaginip ng liwanag sa Havana.
Ito na ang umaga ng pangatlong araw. Naka-schedule kaming bumisita sa Paaralan at Research Institute. Huminto ang bus sa harap ng isang high school sa Cubao, Maynila. Isang malinis na courtyard ang nakikita sa likod ng tarangkahan. Ito ay isang pangkaraniwang public high school. Paliwanag ng guide. Hindi ito special school? Opo, karaniwang high school lang sa Pilipinas. Dumaan kami sa tarangkahan at pumasok sa gusali. Malinis ang koridor. May liwanag ang bawat silid-aralan. Nasa klase sila. Pakiobserba ng tahimik mula sa likuran. Binuksan namin ang pinto ng isang silid-aralan. Ang mga mag-aaral ay nakaupo sa kani-kanilang desk, nakikinig sa klase. Sa halip na pisara, may malaking screen. At ang guro ay nagpapakita ng materyales gamit ang tablet. Ang ginagamit nila ay digital textbook. Paliwanag ng principal sa mahinang boses. Hindi paper textbook, kundi tablet ang ginagamit sa klase. Ibinigay sa lahat ng mag-aaral. Sa lahat ng mag-aaral? Opo, walang bayad. Tiningnan ko ang mga mag-aaral. Nakatuon sa screen, nagsusulat ng notes, nagtatanong. Iba ito sa paaralan, sa Cuba. Natapos ang klase at nagsimula ang recess. Lumapit sa amin ang ilang mag-aaral. Saan po kayo galing? Tanong ng isang babaeng mag-aaral. Galing kami sa Cuba. Cuba? Sa Caribbean? Tiningnan kami ng mga mag-aaral ng may pagtataka. Anong klasing lugar ang Cuba? Paano ang paaralan? Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Paaralan na tumitigil dahil nawawalan ng kuryente, aklatan na kulang sa libro, lumang desk at silya. Paano ko iyon ipapaliwanag? Medyo iba sa inyo, sabi ko. Iba? Paano? Ang galing-galing dito, sabi ng presidente. Huwag ninyong isipin na normal lang ang inyong kapaligiran. Napakaraming mag-aaral sa mundo ang nangangarap ng ganitong paaralan. Naging seryoso ang ekspresyon ng mga mag-aaral. Sumunod, ang aklatan. Ang buong 3 palapag na gusali ay aklatan. Dose-dosenang libo ng libro ang nakahanay at maraming computer ang nakalagay. Maaari ba itong gamitin ng libre ng mga mag-aaral? Opo. Bukas, mula 7 a.m. hanggang 9 p.m. Hanggang 9 p.m? Opo. Maraming nag-aaral ng self-study. Tiningnan namin ang aklatan. Nagbabasa ng libro ang mga mag-aaral, naghahanap ng materyales sa computer, tahimik na nag-uusap. Ang edukasyon ang lakas ng bansang ito, sabi ng principal. Ang Pilipinas ay bansang walang likas yaman, walang langis o mineral. Kaya, namuhunan kami sa tao. Ang edukasyon ang tanging resource namin. Tumagos sa dibdib ko ang salitang iyon. Wala ring likas yaman ang Cuba. Ngunit, hindi kami nakapag-invest sa edukasyon. Wala kaming kakayahan. Paglabas sa paaralan, nagpunta kami sa Research Institute, Advanced Science and Technology Institute, ASTI, ng Pilipinas. Ito ang lugar kung saan sinasaliksik ang Information and Communications Technology ng Pilipinas. Sinalubong kami ng Director. 5G Communication Technology, Artificial Intelligence, mga field na nangunguna ang Pilipinas sa mundo. Pumasok kami sa research lab. Dose-dosenang researcher ang nakaupo sa harap ng computer, nagtatrabaho. Ang nakikita ninyo roon ay 5G communication system. Itinuro ng director ang screen. Ang teknolohiyang ito ay unang naisapamilihan sa mundo. Ginawa ng Pilipinas. Gaano katagal inabot ang pag-develop? 15 taon? 15 taon? Opo, hindi kami sumuko. Ulit-ulit kaming nabigo, pero nagpatuloy sa pananaliksik at nagtagumpay. Tiningnan ko ang mga researcher. Karamihan ay mga kabataan. May matinding tingin sa kanilang mata. Magkano ang kinita ninyo sa teknolohiyang ito? Tanong ng kinatawa ng Union ng Manggagawa ng isang praktikal na tanong. Bumabawi pa, tumawa ang direktor. Aabutin pa ng 20 taon para mabawi ang lahat ng pondong ininvest. Pero okay lang, pangmatagalan ang aming pagtingin. Pangmatagalan? Opo. Mas tinitingnan ng Pilipinas ang long-term growth kaysa short-term profit. Iyan ang sikreto kung bakit kami nakarating dito. Pagsapit ng gabi, bumalik kami sa hotel. 1 linggo na ang nakalipas, napakarami naming nakita sa Pilipinas. Nang gabing iyon, ginanap ang pagpupulong ng komite. Ang 10 miyembro ng delegasyon ay nagtipon. Mga kasama, ayusin natin ang nakita natin sa loob ng 1 linggo, panimula ng presidente. Maging tapat kayo. Sa tingin ba ninyo, makakatulong sa atin ang Pilipinas? Natahimik. Lahat ay nag-iisip. Ang kinatawan ng Union ng Manggagawa ang unang nagsalita. Overwhelmed ako.
Sa simula, tiningnan ko lang sila ng maliit. Pero, nagkamali ako. Hindi maliit ang bansang ito. Ako rin, sang-ayon ako, sabi ng isa pang miyembro. Teknolohiya, sistema, tao, lahat ay mas advanced kaysa sa atin. Ang aabutin natin ng 10 taon, ginagawa nila sa loob ng 1 taon. Ngunit may problema, maingat na sabi ng isang batang miyembro. Gastos, napakalaking pera ang kailangan para ilagay ang ganitong sistema sa Cuba. Mayroon ba tayong ganoong pera? Tumahimik ang lahat. Ang Cuba ay halos bangkarote. Kaya, kailangan ang negosasyon sa gobyerno ng Pilipinas, sabi ni Maria de la Cruz. Kailangan ang gradual approach. Kung susubukan nating gawin ang lahat ng sabay-sabay, imposible. Paano ang gradual approach? Unahin muna ang may urgency. Kuryente, inuming tubig, medisina. Kung malutas lang ang 3 ito, makahinga ang mga mamamayan. Libre ba itong ibibigay ng Pilipinas? Hindi libre. Ipinakita ni Maria de la Cruz ang mga dokumento. Mayroon tayong maibibigay. Estratehikong lokasyon sa Caribbean, lakas paggawa, market. Gusto ng Pilipinas na mag-expand sa Latin America. Maaari tayong maging foothold nila. Hinawakan ng presidente ang kanyang baba. Ang problema ay ang reaksyon ng labas. Kung kakalat ang balita na makikipag-alyansa tayo sa Pilipinas, kokontra ang Amerika. Siyempre, kokontra, sabi ng isang tao. Ang bansang hinarang sa loob ng 64 taon, makikipag-alyansa sa Pilipinas, hindi sila mananahimik, naging mabigat ang hangin sa silid. Kaya, ano ang gagawin? Nagtaas ng boses ang batang miyembro. Naggugutom ang mga mamamayan namin ngayon. May sakit ang mga bata, walang gamot sa ospital. Magpapakatanga ba tayo dahil nag-aalala sa Amerika? Hindi iyon ang ibig sabihin. Kung hindi may nakikita na tayong daan para mabuhay. Tatalikuran ba natin iyon dahil takot tayo sa Amerika? Itinaas ng presidente ang kamay niya para patahimikin sila. Huminahon. Hindi ito issue na lalapitan natin ng emosyonal. Tiningnan niya kami. Kailangan nating pumili. Magtiis sa presyon ng Amerika at makipag-alyansa sa Pilipinas o panatilihin ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pagpapanatili ng kasalukuyang sitwasyon ay hindi maintenance, kundi pagkamatay. Mariing sabi ng kinatawan ng Union ng Manggagawa. Naputol ang langis ng Venezuela, walang kapalit. Unti-unti tayong guguho ngayon. Sang-ayon ako, tumango ang iba pang miyembro. Kung ganoon, huminga ng malalim ang presidente. Ituloy natin ang kooperasyon sa Pilipinas, pero maingat, gradual, at may transparency. May transparency? Oh, hindi secret negotiation, kundi bukas at tapat tayong kikilos. Pumipili tayo para mabuhay, hindi para magtaksil sa sinuman. Naramdaman namin ang pagluwag ng hangin. Bukas, may pagpupulong kami sa Department of Foreign Affairs, sabi ni Maria de la Cruz. Ipaparating namin ang aming posisyon at kumpirmahin ang intensyon ng Pilipinas. Maging tapat tayo. Natapos ang pagpupulong. Pagbalik sa kuwarto, nakita ko ang tanawin ng gabi sa Maynila sa labas ng bintana, milyon-milyong liwanag. Anong mangyayari pagbalik sa Havana? Tatanggapin ba ng mga mamamayan ang aming pagpili? Paano magre-react ang Amerika? Natakot ako. Ngunit, kasabay nito, sigurado rin ako, hindi na kami panustos. May karapatan kaming pumili, at pumili kami, ang Pilipinas. Anong sagot kaya ang ibibigay ng gobyerno bukas? Binuksan ko ang notebook at inayos ang record ngayon. Pumili kami, kaligtasan, dangal, at ang Pilipinas. At isinulat ko ang huling pangungusap, wala nang atrasan. Kinabukasan, nagtungo kami sa Department of Foreign Affairs, DFA, sa Maynila, isang kulay abo na gusali sa gitna ng lungsod. Dumaan kami sa security check at pumasok sa loob. Malinis na lobby, maayos na guide system. Lahat ay tumpak. Dito po, inakay kami ng guide sa elevator. Umakyat kami sa ika-12 Dumaan sa corridor at pumasok sa conference room. Mahabang oval table, malaking screen sa dingding, tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Isang nakakabiglang espasyo. Maligayang pagdating. Sinalubong kami ng Undersecretary of Foreign Affairs ng Pilipinas. Isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 50s. Katabi niya, nakaupo ang Assistant Secretary para sa Amerikas at mga opisyal. Ako si G. Ramon Garcia, Undersecretary. Salamat sa inyong pagod. Nagkamay kami. Matigas ang kamay niya, pero mainit.
Narinig ko na bumisita kayo sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Ano ang inyong palagay? Sandaling huminto ang presidente. At dahan-dahan siyang nagsalita. Sa totoo lang, G. Undersecretary. Overwhelmed po kami. Overwhelmed? Opo. Akala namin munting bansa ang Pilipinas. Pero, nagkamali kami. Ang Pilipinas ay isang handang bansa. Ngumiti si Undersecretary Garcia. Mabigat ang inyong salita. Marami pa kaming pagkukulang. Hindi. Umiling ang presidente. Ang bilis sa Subic Port, ang sistema ng ospital, ang educational system. Lahat ay dapat naming matutunan. Kaya, nandito kami ngayon. Natahimik ang conference room. Lahat ay nakatingin sa presidente. Ang Cuba ay nasa kritikal na sitwasyon ngayon. Nanginginig ang boses ng presidente. Naputol ang langis ng Venezuela. 4 na oras lang ang kuryente sa isang araw. Nakatumpok ang basura. Walang gamot sa ospital. Gumuho ang paaralan. Naglabas siya ng mga dokumento at inilatag sa lamesa. Ito ang statistics sa loob ng huling 6 na buwan. Pagtaas ng infant mortality rate, pagkalat ng infectious disease, biglang pagdami ng malnourished na pasyente. Mas trahedya kung titingnan sa numero. Kinuha ni Undersecretary Garcia ang mga dokumento. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Ang economic blockade ng Amerika ay nasa ika-64 na taon. Nagtiis kami, ngunit ito na ang dulo. 10 milyong mamamayan ang naghihintay ng pagpili. Kaya, pinili ninyo ang Pilipinas? Opo, mariing sagot ng presidente. Pinili namin ang Pilipinas, hindi ang Amerika, China o Russia. Bakit Pilipinas? Tanong ni Undersecretary Garcia. Gusto kong malaman ng tapat. Bakit kami? May 3 dahilan. Itinuro ng presidente ang kanyang mga daliri. Una, ang Pilipinas ay may karanasan sa pagbagsak, tulad namin. Bumangon mula sa pagkawasak ng digmaan. Ang tanging bansa na makakaintindi sa aming paghihirap, tumango si Undersecretary Garcia. Pangalawa, tinutupad ng Pilipinas ang pangako. Sa loob ng 30 taon, patuloy na tinupad ang pangako sa aming komunidad. Hindi man magarbo, matatag. At ang pangatlong dahilan, hindi kami tinitingnan ng Pilipinas bilang panustos, bumaba ang boses ng presidente. Ginawa kaming panangga ng Venezuela ng 32 kabataan namin at tinapos lang sa 2 salita, pagkadismaya. Ayaw na namin ng ganoong relasyon. Napahinga ang conference room. Ang gusto namin ay pantay na partnership. Hindi lang Pilipinas ang nagbibigay at kami ang tumatanggap, kundi relasyon na nagbibigay ang isa't isa. Sa Pilipinas, naisip namin na posible iyon. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Undersecretary Garcia. Natanggap namin ng buo ang tapat na damdamin ng mga kasamang Kubano. Salamat. Tumingin siya sa Assistant Secretary sa tabi niya. Tapat din kaming sasagot. Gusto ng gobyerno ng Pilipinas ang kooperasyon sa Cuba. Ang Latin America ay mahalagang market para sa Pilipinas. Lalo na, ang rehiyon ng Caribbean ay may estratehikong halaga. Ngunit, may problema, di ba? Tanong ng kinatawan ng Union ng Manggagawa. Ang Amerika. Tama, inamin ni Undersecretary Garcia. Inaasahan ang pagkontra ng Amerika. Ngunit kami ay malayang bansa. Kami mismo ang nagpapasya sa aming foreign policy. Hindi iyon madali, di ba? Hindi madali, ngumiti si Undersecretary Garcia. Pero hindi rin imposible. Sa loob ng 50 taon, nag-deploy ang Pilipinas ng sarili nitong diplomasya habang pinapanatili ang alyansa sa Amerika. Nagtayo kami ng relasyon sa lahat ng bansa. China, Russia, Middle East. Kaya, anong klaseng kooperasyon ang posible ng concrete? Tanong ni Maria de la Cruz. Sumenya si Undersecretary Garcia sa Assistant Secretary. Binuksan ng Assistant Secretary ang laptop at inilipat ang materyales sa screen. Hahatiin namin sa 3 yugto. Lumabas ang isang table sa screen. Ang unang yugto ay tulong pang-emerhensiya. Kuryente, inuming tubig, medisina. Uunahin namin ang 3 ito. Ang period ay 6 na buwan. Iibabalik namin ang basic infrastructure sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan? Nagtinginan kami. Posible ba talaga? Marami ang karanasan ng Pilipinas sa emergency disaster response. Paliwanag ng Assistant Secretary. Lindol, bagyo, sunog. Naranasan namin ang iba't ibang sakuna at nagtayo ng sistema. Ia-apply namin ang know-how na iyon sa Cuba. Sa concrete, una, ang kuryente. Nagbago ang screen. Lumabas ang larawan ng power plant.
Ide-deploy namin ang emergency power generation system ng mga kumpanya ng kuryente sa Pilipinas. Magpapadala kami ng 100 mobile generator, ilalagay sa bawat rehiyon, at magsusupply ng kuryente 24 oras. Walang bayad ang gastos sa loob ng 6 na buwan. Walang bayad? Opo, humanitarian aid. Pagkatapos, idedesisyon sa pamamagitan ng negosasyon. Huminga ng malalim ang presidente. Ang inuming tubig. Maglalagay kami ng water purification system. Lumabas ang larawan ng water treatment plant sa screen. Ang teknolohiya ng tubig ng Pilipinas ay isa sa pinakamahusay sa mundo. Magtatayo kami ng 10 water treatment plant sa mga pangunahing lungsod. Matatapos sa loob ng 3 buwan. 3 buwan? Opo. Nakita ninyo naman ang bilis ng construction ng Pilipinas. Tumango kami. Ang bilis na nakita namin sa Subic Port. Ang medisina. Pagpapadala ng medical team. Lumabas ang larawan ng ospital sa screen. Makikipagtulungan kami sa Philippine Medical Association at magpapadala ng 100 medical team, magpapalit tuwing 6 na buwan. Kasabay, magsusupply kami ng basic medical equipment, kasama ang gamot. Magpapadala muna kami ng 6 na buwan na supply ng essential medicine. Naramdaman kong nanginginig ang kamay ko. Parang panaginip ang kuwentong ito. Ang pangalawang yugto ay edukasyon at technology transfer. Nagbago ang screen. Iimbitahan namin ang mga kabataan ng Cuba sa Pilipinas. Training program na may tagal na 1 taon. Technology, management, medisina, edukasyon. Iba't ibang field ang pag-aaralan. Ilang tao? 500 tao sa unang taon. Susundan ng 1,000 tao taon-taon. 500 tao? Nagulat si Maria de la Cruz. Opo, suportado rin ang scholarship, tuition fee, living expenses, plane ticket. Lahat, sasagutin ng gobyerno ng Pilipinas. Bakit sila gagawa ng ganoon? Tanong ng batang miyembro. Pangmatagalan ang aming pagtingin, sagot ni Undersecretary Garcia. Mag-aaral ang mga kabataan ng Cuba sa Pilipinas at babalik sa kanilang bansa para paunlarin ang Cuba. Naalala nila ang Pilipinas. Iyan ang aming investment. Ang pangatlong yugto ay kooperasyon sa ekonomiya. Lumabas ang larawan ng port sa screen. Iba-modernize namin ang port ng Cuba. Mag-invest ang mga kumpanya ng Pilipinas at ang Cuba ay magiging Caribbean Logistics Hub. Hub? Opo. Intermediate point na mag-uugnay sa Latin America at North America. Gagamitin ang geographical na kalamangan ng Cuba. Mananahimik ba ang Amerika? Sa huli, ekonomiya pa rin ang Amerika, sabi ni Undersecretary Garcia. Kung magiging stable at uunlad ang Cuba, magiging benepisyo rin iyon para sa Amerika. Aabutin ng oras, pero posible ang persuasion. Inilapag ng presidente ang kamay niya sa lamesa. Undersecretary, isa lang ang itatanong ko. Posible ba ang lahat ng ito? Talaga ba? Tiningnan siya ni Undersecretary Garcia ng diretso. Posible. Ang ginawa ng Pilipinas sa loob ng huling 50 taon ay ang gawin ang imposible na maging posible. Tumayo siya at itinuro ang labas ng bintana. Tingnan ninyo ang lungsod na iyan. 50 taon na ang nakalipas. Ruins lang iyan. Ngayon, isa sa top 10 na lungsod sa mundo. Paano naging posible? Paano? Hindi kami sumuko. Tinupad namin ang pangako. At nagtrabaho kaming magkasama. Tumingin sa amin si Undersecretary Garcia. Kaya ninyo ring gawin sa Cuba. Kasama ninyo ang Pilipinas. Natahimik ang conference room. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mata. Kailan tayo magsisimula? Tanong ng presidente. Pagdesisyon ng gobyerno, agad kaming magsisimula. Ang procedure, pakipadala sa amin ang official cooperation request. Sasagutin namin sa loob ng 30 araw. 2 araw? Opo. Mabilis ang gobyerno ng Pilipinas. Ngumiti si Undersecretary Garcia. Natapos ang pagpupulong. Nagkamay kami at lumabas sa conference room. Habang naglalakad sa corridor, bulong ng presidente. Panaginip ba ito? O katotohanan? Katotohanan, sagot ni Maria de la Cruz. Pumili tayo at sinagot tayo ng Pilipinas. Bumaba kami sa elevator, dumaan sa lobby at lumabas. Maliwanag ang sikat ng araw sa Maynila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng batang miyembro. Babalik tayo sa Cuba, magre-report, ikukumbinsi ang mga mamamayan at magdesisyon, sagot ng presidente. Hindi iyon madali. Tumingala siya sa langit. Pero kailangan nating gawin. Ito ang daan para mabuhay ang 10 milyong mamamayan namin. Nang hapong iyon,
Nagtungo kami sa Ninoy Aquino International Airport, natapos ang isang linggong pagbisita. Sa harap ng airport gate, sinabi sa amin ni Maria de la Cruz, pagbalik sa Cuba, magsisimula ang mahirap na laban. May mga kokontra, may presyon mula sa Amerika. Alam namin, pero huwag kayong susuko, nanginginig ang boses niya. Tinutupad ng Pilipinas ang pangako. Kung aabutin lang natin ang kamay, sigurado na hahawakan nila. Umalis ang eroplano. Sa labas ng bintana, lumayo ang Maynila, ang kumikinang na lungsod, ang maayos na bayan, ang walang hangganang liwanag. Binuksan ko ang notebook at isinulat ang huling record. Nakumpirma namin, handa ang Pilipinas, kami naman ang susunod. 20 oras ang lumipas at dumating kami sa Havana. Ang lungsod na nakalubog sa dilim, ang bayan na walang kuryente. Ngunit, alam ko, malapit nang lumiwanag ang dilim na ito. May liwanag na dumarating mula sa kabilang dagat, sa pangalan ng Pilipinas. Kinabukasan, pagdating sa Havana, tinawag ang pangkalahatang pagpupulong ng komite ng mamamayan. Halos 100 miyembro ang nagtipon, may tensyon sa hangin. Mga kasama, pumunta kami sa Pilipinas sa loob ng isang linggo. Tumayo ang presidente at nagsalita. Tapat akong magre-report. Ang nakita namin ay himala. Nagkagulo ang conference room. Ang Pilipinas, 50 taon na ang nakalipas, ay mas mahirap pa kaysa sa atin. Nasira ang lahat sa digmaan. Ngunit, ngayon, isa itong top 10 na bansa sa ekonomiya. Inilipat ng presidente ang mga larawan sa screen. Subic Port, gabi sa Maynila, ospital, paaralan. Ang dahilan kung bakit posible ito ay isa lang. Tinupad nila ang pangako. Kaya, anong gusto mong gawin namin? Narinig ang boses mula sa likuran. Makipag-alyansa sa Pilipinas? Paano ang presyo ng Amerika? Magkakaroon ng presyon, inamin ng presidente. Ngunit, kailangan nating pumili. Unti-unti ba tayong guguho, tulad ngayon, o maghahanap ng daan para mabuhay? Tutulungan ba talaga tayo ng Pilipinas? Libre ba? Hindi libre. Tumayo si Maria de la Cruz. Magbibigay ang Pilipinas ng 6 na buwan na tulong pang-emerhensiya ng walang bayad. Pagkatapos, negosasyon. Mayroon din tayong maibibigay. Port, lakas paggawa, market, pantay, na partnership. Maaasahan ba? Maaasahan. Mariin niyang sinabi. Ang huling 30 taon ang patunay, hindi kailanman sinira ng Pilipinas ang pangako. Nagpatuloy ang pagpupulong hanggang gabi. Pantay ang balanse ng yes at no. Ngunit, unti-unti, nagsimulang magbago ang atmosphere. Mga kasama, tingnan natin ang katotohanan. Tumayo ang kinatawan ng Union ng Manggagawa. Naggugutom ang mga mamamayan namin ngayon. May sakit ang mga bata. Kung magpapatuloy ito, ito na talaga ang katapusan. Pero, ang Amerika. Hinarang tayo ng Amerika sa loob ng 664 taon. Itinaas niya ang boses. 664 taon. Hinding-hindi sila magre-remove ng embargo hanggang lumuhod tayo. Kung ganoon, tayo ang pipili. Tayo ang magpapasya sa sarili nating kapalaran. Nagpalakpakan. Sa simula, mahina, pero unti-unting lumakas. Nagsagawa ng botohan. 78 votes ang yes, 22 votes ang no. Naaprubahan ang cooperation plan sa Pilipinas. Kailangan nating ipaalam sa mga mamamayan, sabi ng presidente. Transparent, tapat. Kailangan nating ipaliwanag kung bakit ito ang pagpiling ginawa namin. Pagkalipas ng 3 araw, nagtipon ang mga tao sa Central Plaza sa Havana, 12,000 libo. Kumalat ang tsismis na magkakaroon ng major announcement ang komite. Tumayo ang presidente sa platform. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa speaker. Minamahal kong mga kababayan. Natahimik ang plaza. Nakaharap tayo sa isang malaking hamon. Naputol ang langis ng Venezuela. Kulang ang kuryente, tubig, pagkain. Kailangan nating magdesisyon. Napahinga ang mga tao. Ang komite ng mamamayan ay bumisita sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo at pagkatapos bumalik, nagbotohan kami. Ang resulta, 78 votes ang yes. Ano ang sinang-ayunan? Sigaw ng isang tao. Kooperasyon sa Pilipinas. Nagkagulo ang plaza. Nangako ang Pilipinas ng tulong pang-emerhensiya. Kuryente, inuming tubig, medisina. Iibabalik ang basic infrastructure sa loob ng 6 na buwan. Paano ang Amerika? Narinig ang isa pang boses. Kokontra ang Amerika, tapat na sabi ng presidente. Pero, kami ay malayang bansa.
Kami ang magpapasya sa sarili naming kapalaran. Hindi kami pag-aari ng sinuman. Nagpalakpakan. Sa simula, mahina, pero unti-unting lumakas. Hindi na kami panustos, nanginginig ang boses ng presidente. Kami ay tao na may dangal. At may karapatan kaming mabuhay. Nababalutan ng sigawan ng plaza. Nang gabing iyon, nagpadala ng official cooperation request ang gobyerno ng Cuba sa gobyerno ng Pilipinas. Ipinadala sa telegrama. Ang Republika ng Cuba ay opisyal na humihingi ng tulong pantao at kooperasyon sa ekonomiya sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang sagot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Tinatanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang kahilingan ng Republika ng Cuba. Magpapadala ng mga opisyal sa loob ng 1 linggo. Nagsaya ang buong Cuba. Nagsimulang makita ang pag-asa. Agad ang reaksyon ng Amerika. Naglabas ng pahayag ang Secretary of State. Nalulungkot ang Estados Unidos sa desisyon ng Cuba. Patuloy ang economic sanctions. Ngunit, hindi natinag ang Cuba. 10 milyong mamamayan ang sumuporta sa pagpiling iyon. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang mga opisyal ng Pilipinas sa Havana, 20 specialist, kuryente, water resource, medisina, construction. Magsimula na tayo agad, sabi ng team leader ng Pilipinas. Walang oras. Kailangan nating tapusin sa loob ng 6 na buwan. Agad silang kumilos. Survey, design, pagkuha ng materyales. Lahat ay sabay-sabay na nangyayari. Pagkalipas ng 1 buwan, dumating ang unang mobile generator. Nakakarga sa isang dambuhalang container. Saan natin ito ilalagay? Sa gitna ng Havana. Tinapos ng mga engineer ang pag-install sa loob ng 3 araw. At binuksan ang switch. Nagkaroon ng liwanag. Nagpaliwanag ang mga street lamp sa kalye. Sa loob ng 64 taon, ang gabi ay kasing liwanag ng araw. Nagtipo ng mga tao sa kalye. Umiiyak, tumatawa, sumasayaw, kumakanta. Liwanag. Dumating ang liwanag. Tumingin ako sa tanawin at umiyak. Ito ang simula. Ito talaga ang simula. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimula ang water treatment plant construction. Dumating ang mga kumpanya ng construction ng Pilipinas. Tatapos sa loob ng 3 buwan, tiwalang sabi ng site manager. Literal na nagtatrabaho sila ng walang pahinga. 24 oras na construction. Nagpapalitan sila sa trabaho at hindi huminto kahit sandali. Nabigla ang mga manggagawa ng Cuba sa nakita nila. Makinilya ba sila? Hindi Pilipino. Tumawa si Maria de la Cruz. Walang imposible sa kanila. Pagkalipas ng 3 buwan, natapos ang tubig. Nagdaos ng ceremony. Maari na tayong uminom ng malinis na tubig. Pinihit ng engineer ng Pilipinas ang gripo. Umaagos ang malinis na tubig. Nagsaya ang mga tao. Kumuha ng tubig ang mga bata at uminom. Matamis. Ito ang unang beses na nakainom ako ng ganito kalinis na tubig. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang medical team ng Pilipinas. Siratus doctor at nurse. Ide-deploy namin sa mga ospital, sabi ng leader ng medical team. Magtatagal kami rito sa loob ng 6 na buwan. Magtuturo at makikipagtulungan sa mga medical staff ng Cuba. Tinupad nila ang pangako. Nag-alaga sila ng pasyente mula umaga hanggang gabi. Tinuruan ng mga doktor ng Cuba ng latest technology. Ganito ang paggawa, hindi mahirap. Umiyak ang mga doktor ng Cuba. Salamat. Maraming salamat. Lumipas ang 6 na buwan. Nagbago ang Havana. 24 oras na may kuryente. Umaagos ang malinis na tubig. May gamot sa ospital. Naayos ang basura sa bayan. Gumana ang garbage disposal system na sinuportahan ng Pilipinas. Nagbukas ulit ang mga paaralan. Nagsimula ang klase gamit ang mga aklat at computer na ipinadala mula sa Pilipinas. Panaginip ba ito? Tanong sa akin ng isang matanda. Hindi po, katotohanan. Ngumiti ako. Pumili tayo at tinupad ng Pilipinas ang pangako. Sa pagtatapos ng taong iyon, isang barko ang dumating sa Havana Port, isang frigate ng Philippine Navy. Nagtipo ng mga tao sa port. 12,000 libo. Dahan-dahang dumaong ang barko. Kumakaway ang watawat ng Pilipinas sa hangin. Bumaba ang captain at yumuko ng malalim. Ang Philippine Navy. May karga kaming humanitarian aid. Nagpalakpakan. Umabot sa langit ang sigawan. Nakita ko ang sandaling iyon at naunawaan ko. Hindi ito victory scene, hindi rin ito rescue scene. Ito ang eksena kung saan nagkaisa ang 2 pantay na bansa. Isang eksena na binuo sa pangako at tiwala. Ako, na tumitingin ng maliit sa Pilipinas, ay nagsasabing,
Ang pinakamahusay na bansa sa mundo ay ang bansang tahimik na tumutupad sa responsibilidad. Hindi sumigaw ang Pilipinas. Nagtrabaho lang. Nangako, tinupad, at nakasama namin. At tumayo kaming muli. Nagkaroon ng liwanag sa bayan ng Cuba. Tumawa ang mga bata, sumayaw ang mga matanda, at kumanta ng pag-asa ang mga kabataan. Hindi kami sinipsip ng sinuman. Tumayo kami kasama ng isang handang bansa at magkasama kaming naglalakad tungo sa kinabukasan. Ipinaparating ko ang liham na ito sa mga mamamayan ng Pilipinas. Hindi ninyo alam kung gaano kahusay ang bansang binuo ninyo. Hindi ninyo alam kung gaano karaming tao ang binibigyan ninyo ng pag-asa. Ang bansang bumangon mula sa ruins 80 taon na ang nakalipas ay isa na ngayong parola ng mundo. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako bilang kinatawan ng mga mamamayan ng Cuba, hindi namin malilimutan. Ang pangako na ipinakita ng Pilipinas, ang tiwala na tinupad ng Pilipinas, at ang kinabukasang sinamahan ng Pilipinas. Pilipinas, maraming salamat.